Nagsisimula na ang mga magsasaka sa iba't ibang bahagi ng bansa na maghanda para sa wet planting season. Kasabay nito ang pagpili ng mga binhi na akmang itanim para sa paparating na taniman. Ngunit dahil sa inaasahang pagbuo ng El Nino, pinapayuhan ng PhilRice ang mga magsasaka na dumaan muna sa kanilang Municipal Agriculture Office upang makapili ng pinakaangkop na binhi para sa kanilang lugar. Ayon sa Pag-asa, may posibilidad na mabuo ang El Nino sa panahon ng Hunyo hanggang Agosto na maaring magdulot ng matinding kakulangan sa patubig sa mga palayan. Ang pangamba po ninyo ay wala kayong maaani kung may panahon na El Nino. Sa mga variety po na ito ay meron at meron pa din po kanina. Hindi man po siya ganoon kalaki, pero meron at meron pa din po kanina. Kabilang sa mga inirekomendang climate smart rice varieties ang NSIC RC480, RC570, RC594, RC596, RC600, RC602 at RC740. 7 taon itong binuo at sinubukan ng mga mananaliksik ng PhilRice upang makatiis sa matagal na tagtuyot. Kaya ng mga binhi ito na mabuhay ng hanggang 30 araw kahit halos walang tubig. Hindi rin nangangailangan ng maraming inputs tulad ng pataba at mas matibay din laban sa mga peste. Bagamat mas mababa ang produksyon kumpara sa mga karaniwang varieties, nakatitiyak naman ang mga magsasaka na hindi sila mawawalan ng tuluyan ng ani. Ibig sabihin po, kung itatanim po natin ito sa mga palayan natin, hindi po tayo mas-zero in terms of harvest. Magkakaroon pa din po tayo ng harvest. Usually po itong mga varieties na to ay umaani pa din po ng 3 hanggang 4 na tonelada po under dun sa tinatawag natin drought condition o yung El Nino nga po na tinatawag. Pinapayuhan din ng PhilRice ang mga magsasaka na magpatupad ng water conservation farming practices at palaging subaybayan ang mga weather advisories upang maiwasan ang mas malaking pinsala sa kanilang mga pananim. Batay sa Climate Smart Map ng ahensya, umaabot sa 1.58 milyong hektarya ang mga rice area sa Luzon. Tinatayang 301,000 hectares ang lubhang vulnerable sa tagtuyot habang nasa 280,000 hectares naman ang nasa katamtamang panganib. Sa kasalukuyan, patuloy ang pamamahagi ng mga drought tolerance rice seed sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Bicol Region, mga lugar na nakararanas ng mataas na temperatura at kakulangan sa ulan. Target din ng PhilRice na makapamahagi ng 55 milyong bags ng certified seed sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP sa susunod na taon. Kabilang dito ang mahigit 200,000 bags ng mga drought tolerance rice varieties na nakalaan para sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng El Nino. Samantala, umaasa naman ang maraming magsasaka na makatutulong ang mga inirekomendang binhi ng PhilRice lalo na't umaabot sa 50,000 piso na ang kabuang puhunan sa isang hektarya lalo na't inuutang lamang ng karamihang maliliit na magsasaka ang ipinupuhunan. Dani Monar, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.